So hello mga kulijap, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nasa loob na yung kotse natin at nasa labas naman si Crosswind. So nandito ngayon to dahil iwawax natin ngayon yung ating kotse. So, bago po ang lahat, Happy New Year po sa ating lahat. So, guys, ngayon, ang gagamitin natin na pang-wax sa kanya is itong Turtle Wax Renew RX Scratch and Swirl Remover, no? Removes minor scratches and swirl marks, provides wax protection and shine. So, parang 2-in-1 na siya. Scratch remover na siya, and then may wax protection na rin siya, no? So, hindi natin gagamitin dito yung ating hydrophobic wax. Ito yung hydrophobic wax natin kasi ito pang dark colors at ito kasi puti. Dapat ang hydrophobics na gagamitin natin dito is yung kulay white, pero dahil may mga scratches nga siya na minor, ito na yung gagamitin natin na may wax na rin. So titingnan natin mamaya kung kailangan pa rin naman natin siyang i-wax. Meron naman tayo ditong Super Shine Spray Detailer, no? Meron tayong Quick Touch Up Cleanse and Shine. So try natin yan mamaya kung kailangan pa siyang gamitan. So ito nga pala ay 80 pesos yung isang sachet na ganito at per panel naman tayo mag-a-apply. Ang importante lang guys is basahin natin yung direction. Dapat ay cool to touch yung surface ng ating sasakyan at wag sa direct sunlight. So hindi katulad ng ating hydrophobic wax, kahit direct sunlight yan pwedeng i-apply. Ayan. Tapos pwede kayong mag-wax under the sun. Ito hindi pwede. Siguro papasadahan ko na lang lahat yung parte kasi may mga scratches yan para mawala na rin yung libag-libag, ano. So kailangan lang na damp cloth or foam ang ating pag-a-applyan. Medyo basa-basa ng konti. Tapos hindi naman natin siya kailangang i-pressure pag maganda naman yung parte, ano. Hindi na kailangan i-pressure. Siguro buff lightly lang, no, with microfiber cloth or towel. So ang gagamitin natin dyan, yung pang-buff natin na puti. So samahan nyo ako guys sa pag-buff nito, no. Si Saint kasi naliligo pa lang. So simulan natin dito sa side na to dahil nga ito yung side na available, no. Yung kabila mamaya na ulit ang gagawin natin, ilalabas na naman natin sa sasakyan. Usod natin to. Tapos ibabalik ta rin natin. Yun namang uso ang nakapasok doon. Tulad ng ginawa natin sa ating Crosswind. So pagdating dito sa ating foam, ito muna yung gagamitin natin, no. Hindi muna yung puti, no. Tapos ito binasa-basa ko na nga ng konti para damp siya or mamasa-masa. Yan, so lagyan muna natin tong foam paunti-unti, no? Hindi ko alam kung direct application to or dito sa foam, pero sa ngayon ito lang muna yung gagamitin natin. Kakalat natin dito sa foam. Try natin kung ubra to or kailangan natin i-direct dun sa hood. So guys, nakaubos na ako ng isang sachet at
almost kalahati na yung na-finish natin, ano. Thorough finish naman yan, ano. Hindi natin masyadong minadali, ano. So, ito na yung resulta niya. Hindi ko pa siya nababuff. Mamaya ibabuff ko pa ulit, no. Ayan lang. So, natanggal na yung mga libag-libag niya. Makikita nyo dito, guys, meron yan. So, ayan, no? Natatanggal yung mga libag niya, no. Ayan. So, tingin ko naman, nakakakinis naman siya. Tulad nito, na-polish naman siya. Maganda. Dito sa mga gilid. So, finishing touches na lang mamaya, no? Hindi katulad nung wax natin dati. Pagka-wax natin is finish na. Ito, scratch remover, wax. Tapos, mamaya parang i-detail ko pa. Sprayan ko ng pang-detail, no? Kasi parang may mga naiiwan pa siyang residue. Ayan, no? Tulad yan. Parang may mga libag-libag pa siya naiiwan. So, polishing na lang siguro mamaya. Isang pasada ng polish. Yung fiber cloth na gagamitin natin, no? Yun ang gagamitin natin. So, foam natin. Ayun, applicator lang siya para dun sa scratch remover. Pero yung polishing mamaya, yung fiber cloth pa rin, yung puti na ginagamit natin para dito. So, pahinga lang natin ng konti kasi medyo kanina pa umaandar yung ating polisher. So, natapos na nating lagyan ng scratch remover, guys, no? So, ang gagawin naman natin ngayon is ibabuff natin siya ng gamit yung gamit tong pad na to. Buff natin ng isang pasada and then sabayan natin itong Super Shine Spray Detailer, ano? Yan, habang binabuff natin para mamaya yung kalahati naman para tapos na tayo dito. So, yung gagamitin natin is yung dati nating pad. Luma na nagamit na natin. So, tingnan natin kung ano yung magiging effect niya ngayon dito sa ating kotse. So, in fairness guys, mabango tong Super Shine Spray Detailer ng Turtle Wax. Mabango siya. And maganda yung finish niya, no? So guys, wala pang flash yung camera ko, na low-bat na eh. Ayan. Pero pakita ko sa inyo yung finished product natin. Ayan. Okay, yeah. Kinis na lalo. Ayan. Kalahati pa lang yan guys. So mamaya yung kalahati naman, ayusin natin yung kalahati. Diba? Sobrang kinis. Wala pang ano yan, hydrophobic wax. Di pa natin na hydrophobic wax yan. Alright. Okay guys, tuloy na natin yung ginagawa natin. Dito naman tayo sa kabilang side na nakaharap na doon yung sasakyan. At ito namang side na to ang ating lalagyan ng scratch remover and wax. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then so guys, tinan nyo yung libag, ano, ayan, yan, natatanggal yung libag, oh, ayan. Natanggal niya yung libag niya. So mamaya, di-detailer pa natin yan. Yung mga makakapit na libag eh. Ito guys, oh, ayan. Hinapin natin. Ayan, oh, natatanggal yung mga libag-libag na ganyan. So yung mga deep scratches hindi niya matanggal guys. Medyo madami na yung ibang deep scratches. Hindi na maiwasan, no, kasi nung ginagamit pa nung kapatid ko to, talagang yung mga scratches na rin naman. So yan, ibabapping naman natin. Gagamit tayo nitong detailer at saka yung polishing pad niya. So finishing touches na tayo. So dalawang ganito na pa 50 ml ang naubos natin dun sa buong kotse, no. So medyo kulang pa nga
Pero yung panel kasi na fender doon sa unahan ay hindi na natin ginalaw, hindi natin nilagyan ito kasi kapipintura pa lang naman nun. So yung ibang part lang yun nilagyan natin, pati yung bubong. Okay, so nagpalit na tayo ng polishing pad natin. Give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. And guys, after natin na ma-wax and ma-spray ng detailer at ma-buffing natin, ayan ngayon ang outcome natin. Hindi ko na mapakita masyado dito, masikip na sa harapan. Pero naayos na natin lahat yan kanina. Ayan. Hindi ko na panasa masyado. Masikip na lugar. Ayan. So yan na po ang gilid niya. Ayan. Likod. Okay. Bubong. And then kabilang gilid. So, nakita na naman natin to kanina, ano. So pakita ko na lang din ang buo to, guys, pag maluwag na yung aming pwesto. Yun. Yeah. So, meron akong ginawa dito, guys, na dito sa mga trimmings. So, yung detailer, ang ginawa ko is, meron akong brush. Ito yung brush. Then, i-spray ko ngayon dito sa mga singit-singit na dito. Ang ito, hindi pa rin tapos, oh. Kunyari, ayan, oh. Testingin natin. Then, i-brush natin na ganito. So yun, mapapansin nyo, nawawala yung dumi. Yan, medyo may makapit lang talaga na hindi agad makuha sa isang kuskusan. Yung mga singit-singit. So ganyan yung ginawa ko. Then, iwa-wipe natin. Yun, hindi ko na lang kasi masyadong makuskus yung mga singit-singit masyado. Pero yung iba dyan, ayan, tulad nyan, nawala na yung mga dumi sa mga singit-singit. Yung iba, hindi ko na masyado matanggal kasi napapagod na ako. Kanina pa ako. Di-detail dito. Then, ayan, dito sa mga gilid na ganito, ayan, oh. Hindi ko masyado na perfect. Ayan, nagmamantsa kasi. Maganda na matanggal natin. So, yan yung update natin, guys, sa ating Altis. Gamit yung ating Mitsushi buffing or car polisher, no? Siguro mga ilang oras. Siguro 4 hours, dire-diretso. Working na working pa din yung ating Mitsushi car polisher. So, sulit na yung bili natin sa halagang 519 pesos. Ayan. At mas detalyado yung ating paglilinis ng ating sasakyan. At tinan nyo naman yung crosswind natin. Ayan, sa labas lang. So, kanina pa yan, hindi masyadong kinakapitan ng alikabok. Pipispisan ko lang yan mamaya, tapos wala na ulit ang alikabok yan. Maganda yung hydrophobic wax natin. So, ito nga, hindi ko nagagamitan ng hydrophobic wax. Iba yung ginamit natin kasi wala tayong hydrophobic wax para sa puti. Yan. So, pag nakabili na lang tayo, tsaka na lang natin i-apply sa kanya. So, hanggang dito na lang po siguro ang ating video. At sana po may nabag na naman ako kapay-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye! Happy New Year!